Naririto na naman ang kasunod na yugto ng ating kwento. Kaya huwag kayong mag-skip ng ads upang gaganahan tayo sa paggawa ng mga video. Yun lang. Maraming salamat. Simulan na natin to. O Mang Carpio, maliwanag, salamat ho sa mga paalala nyo. Sagot din naman nila Lando na nasa kabilang banda. Bumaba na nga sila sa maliit na burol kung saan sila nag-iinuman upang makita ang labanan ng mga sabongero sa lugar na yon. Ayon kay Nuli, kakaiba ang pamamaraan ng mga magsasabong sa lugar dahil hindi uso sa kanila ang pantay na laban. May ibang maliit ang pambato sa kabila. May malaki naman sa kabilang panig. Hindi ito dahil sa kunti lamang ang mga sabongero, kundi sa mga tanga ng bawat isang sabongero. Marami ang mga dumayong sabongero sa lugar pero talagang ganon ang estilo ng mga yon dahil sa mga karga nitong taglay. Sa patuloy nilang pag-iikot sa sabungan, talagang naaaliw sila dahil hindi nakabase sa mga manok ang mga maglalaban. Pag nakursunodahan mo yung nagdadala ng mga panlaban, lalabanan mo yon. Sila Nuli at ng mga kasama niya, tamang kwentuhan lang at usapan tungkol sa mga naglalaban. Hanggang sa maya-maya lang, may lumapit kay Nuli na isang lalaki na may hawak na isang manok panabong din. Oh, iyo, ito nga sa akin? Baka matitipuhan mo. Wika nito, sabay lapag ng kanyang manok sa lupa. Nang marinig at makita ito ni Nuli, syempre, agad niyang tiningnan ang hawak nitong manok. Ayon sa kanya, may kaliitan lang ito at talagang ordinaryong panabong lang. Yung tipong hindi pa nahaluan ng magandang lahi ng mga manok. Manong naman, may kilitan nga yan pero alam kong di basta-basta matitibag yan. Wika ni Nuli sa lalaki. Nang marinig ng lalaki ang sinabi niya, imbis na magalit ito sa kanya, ngumiti lang ito at nagsalita ng, "May alam ka nga, iho, base sa itsura mo. Bago ka ba rito? Saan naman ang mga kasama mo?" Nang marinig ito ni Nuli, sinabi naman niyang nasa paligid lang ang mga yon at kanya-kanya silang naglilibang. Sa tagal nilang pakipag-usap ng lalaki, tila ba nagkalapit ang kanilang mga loob sa isa't isa. Hanggang sa niyaya siya nito na mag-inuman ng tuba. Magamat nakainom na siya, hindi niya ito tinatanggihan. Pakikisama na rin sa tao dahil sa kabaitan nito. Maya-maya lang, nagsisilapitan na rin ang mga kasama niya sa kanilang pinag-iinuman. At doon nila nakilala ng lubusan ang lalaki. Bandoy ang pangalan nun. Masaya ko dahil nakakilala ko ng mga kagaya nyo. Madaling kakaibiganin. Pero may iba nga tayo. Saan pala kayo nanggaling at saan ang punta nyo? Wika ng lalaki na agad namang tinugon ni Manong Duming. Mga manlalakbay ho kami, Ginoo, na nanggagaling sa kabilang ibayo. Gusto lang naming libutin ang lugar na ito upang masilayan ang ganda ng kalikasan. Sagot ng ermitanyo. Matapos nilang mag-inuman ng tuba, nag-aya ang lalaki na magpasama siya kila Nuli
dahil ilalaban niya yung hawak niyang manok. At doon na silaya ng pangkat nila Nuli ang bagsik ng lalaking yon pagdating sa sabong. Sa paglilibot nila sa sabungan, nakakita ng dayong magsasabong ang lalaki. Hindi basta-basta ang mga manok ng dayo dahil na rin sa mga abubot na nakasabit sa pakpak ng mga manok nito. Pero hindi yun alintana sa lalaki at kaagad nitong itinapat ang kanyang tandang nang siyang hindi naman inatrasa ng dayo dahil sa itsura nito. Gaya ng sinasabi ko, parang manok sa bundok lang ang dala nito. Habang kinakabitan nito ng bulang ang kanyang manok, hindi naman maiwasang magtanong sila Nuli sa lalaki. Manong, bakit ho? Parang mas nagagalak pa kayo na kalabanin ang mga dayong yon. Kung ikukumpara tong mga panlaban nyo, mas lamang sila. Wika ni Nuli. Nang marinig ito ng lalaki, tumawa lang naman ito at nagsalita ng, "Alam mo, iho, dito sa lugar namin, hindi na kami tumitingin sa mga panlaban ng bawat sabongero. Lalo na kung meron ka nito." Wika nito, sabay pakita ng isang kakaibang bato na hugis itlog. At kaagad niya itong inilagay sa kanyang bibig. Alam ni Nuling isa itong uri ng mutya na kung tawagin sa karamihan ay bato umo. Matapos nun, niyaya na sila ng lalaki na mag-abang na sa ruweda. Nang mga oras na yon, nag-iba ang pananaw ni Nuli sa lalaking kanilang nakikilala. Sa pagkakaalam niya, isa din itong antingero. Pagpasok ng lalaki sa loob ng ruweda, nakita ng pangkat nila na naroon na sa loob yung kalaban nitong dayo. Halos kalahati ang agwat ng pusta sa kalaban dahil na din sa impluensya ng magaganda nitong mga manok. Pero nang ibitaw na ang mga tandang, doon nakita ni Nuli ang bagsik ng pambato nito na nakakahindik sa mismong laban. Animoy sumasabay ito sa hangin na halos hindi matatamaan ng kalabang manok. Halos ilang segundo lang ang tinagal. Bigla na lang nahulog ang kalaban sa lupa matapos nitong sumama ng lipad sa manok ng antingero. Butas ang dibdib nito na siyang kaagad tumapos sa buhay nito. Habang bitbit ng taga-karyo ang manok ng lalaki, tumutulo-tulo pa ang dugo noon sa lupa na galing sa tari ng manok nito. Matapos nilang magsabong, muling nagkausap ang kanilang pangkat sa lalaking yon. Ayon dito, may nalalaman itong ilang buhay na salita, pero hindi talaga yon ang kalaman mismo ng mandirigmang antingero. Kagaya nila Nuli, wala yon. Hanggang sa muling inilaban ng lalaki ang manok nitong hawak at ganun ulit ang nangyari. Nanalo ang manok nito na walang kahit na anong sugat na tinamo sa katawan. Lumipas ang mga oras. Halos lasing na noon ang mga kasama nila. Yung nagngangalang Bandoy, lasing na din. Kaya't talagang umiinit na ito. Gusto pa nitong ilaban ang manok niya. Ngunit, siyempre, pinigilan na ito ni Nuli at wag nang ilaban pa. Baka mamaya kasi, mapapaaway na ito. Kahit ngayon lang kasi niya ito nakikilala, may maikling pinagsasamahan naman ito sa kanilang mismong grupo. Dahil sa kakulitan ng lalaki, sinamahan ito ni Nuli para ilaban yung manok niya.
hanggang sa nakatapat sila ng isang magsasabong sa lugar na gumulantang sa kanilang grupo. Ang nakalaban kasi ng lalaki ay isang uri ng mga sabongero na may kakaibang taglay sa katawan. At isa pa, isa itong mga aswang. Kumbaga, nagkakaharap ang may parihang may mga tangan at kakayahan sa katawan. Habang hinahawakan ni Nuli sa huling pagkakataon ang manok ng lalaki, napansin niyang napakainit ng katawan nito na parang baga. Maya-maya lang, may isang matandang lalaki ang dumaan sa likuran nila. Huminto ito pero hindi nakatingin sa kanila at may ibinulong ito sa kanya na, "To, kung ayaw mong madamay, mas mabuting lumayo ka sa lalaking yan. Malaki ang kasalanan niyan sa amin." Wika ng matanda nang siyang ikinagulat ni Nuli. Akala nga niya naririnig yun ni Bandoy pero hindi. Nang tanungin niya ito ukol sa mga narinig niya sa matanda, wala daw siyang naririnig. Kaya ang sabi niya, "Manong, di magandang sinyalis to. Ano kaya kung iatras mo na lang tong laban na to?" Nang marinig ito ng lalaki, biglang kumunot ang noo nito at nagsalita ng, "Kung ayaw mong sumama sa akin, ayos lang. At tupagin mo na lang yung mga kasama mo. Ha?" Wika nito sabay kuha sa manok at umalis. Nang marinig niya ito, tila ba nakaramdam siya ng lungkot sa lalaki. Hindi dahil sa sinabi nito, bagkus sa kakahantungan nito. Matapos nitong kalabanin, sasabong ang mataas na uri ng mga aswang. Kahit medyo sumama ang loob niya sa lalaki, inaabangan pa rin niya ang magiging laban nito. Maya-maya pa, nakita niyang nakaupo na sa isang silya ang matandang lalaki habang humihit-hit ng tabako. Kasabay ng pagtayo nito ay ang pagdating ng lalaking minsan ang naging kaibigan nila Nuli. Dala-dala nito ang manok na kanyang ilalaban. Alam ni Nuling may mangyayaring hindi kaaya-aya, base na rin sa nakatagong kaanyuan ng matanda. Pagharap ng matanda sa lalaki, kitang-kita ni Nuli ang galit sa mukha nito habang nakatitig sa lalaking si Bandoy. Animoy malaking kasalanan ito sa kanya kung makatitig. Makalipas ang mga minuto, akma nang bibitawan ang mga manok. Umiihip-ihip ang matanda na yon sa manok bago nito inilapag sa lupa. Alam niyang isang aswang ang pambato nito din na hindi nalalaman ng mga tao. Sa pagbanggaan ng mga manok, halos magulantang ang mga kasama niya dahil kaagad napugutan ng ulo ang manok ng lalaki na minsan namang mangyayari sa bawat laban. Animoy nawala ang pagkalasing ng lalaking yon dahil sa nangyari sa kanyang manok. Alam ni Nuling kagagawa ng matandang yon ang lahat at hindi pa nakontento, binasag nito ang mutya ng lalaki. Kapag ang isang tao kasing may tangang mutya ng kalikasan, magkaroon ito ng di masukat na swerte. Pero kapag ito'y hindi nadala sa tama at nawala sa iyo, sandamakmak na kamalasan ang maghihintay sa iyo. Maigi nilang inantay ang lalaking sa labas ng sabungan upang ito'y kanilang makausap. Pero umabot ng isang oras, hindi nila yun nakitang lumabas.
at nakita sa labas mismo. Sa isip-isip nila Nuli, baka kaya hindi na yun nagpapakita dahil sa kahihiyan. Pero para sa kanilang pangkat, hindi yun kahihiyan at ito'y bunga ng pagkakamali. Nuli, ano kaya kung kakalabanin natin ang matandang yon? Batid kong hawak na ng matandang yun si Bandoy. Wika ni Danilo. Sabi ko na nga ba, marami sa lugar na ito ang ganong mga nilalang. Kapag di natin malipol yung mga aswang na yon, maraming mawawalang sabongero sa lugar na ito. Lalo na sa mga baguhan pa lamang na nag-aaral ng lihim na karunungan. Tugon naman ni Tonyo. Kaya nga Katonyo, batid kong kinuha na ng matandang aswang si Bandoy. Bago natin sila sasalakayin mamayang gabi, lalabanan natin sila sa ruweda. Pero alam kong gagawa sila ng paraan para kalabanin tayo. Sagot naman ni Nuli sa mga kaibigan niya. Makalipas ang mga minuto, doon na nga nangyari ang mga inaasahan nilang pangkat. May isang alagad ng matandang aswang ang humamon sa kanila upang labanan sila. Hindi naman ito inatrasan nitong si Nuli dahil naayon ang panahon sa kanilang plano. Matinding paghahanda ang kanyang ginawa dahil isang mataas na aswang ang makakalaban nila sa ruweda. Kinakargahan niya ng mga usal ang gagamitin sa laban upang masisigurong matalo nila ang mga demonyong yon. Maging ang paligid ng sabungan, nagpakalat sila ng mga tigalpo upang makontra ang mga anumang nilalang na tawagin ng matanda sa labas.